Gusto nyo bang malaman yung tunay na istorya? Gusto nyo ba? Kwento pa mismo ng mga tropa niya sa Valenzuela. Tandaan nyo yung petsa, ha? Tandaan nyo, petsa. February 14, 2007, nag-check-in sila ni Bakla. Akala mo, walang nakakita? May baon ka pa daw mantika. Merkules ka ng tanghali, sinubo, niluwa ka daw, buwan na ng wika. Kinang ina, minarinade! Marami na nga tayong naibahagi sa inyong mga nakakatawang linya o mga nakakatawang naganap dito sa Flip Top, mapa-physical o emotional man yan. At karamihan nga din ng mga solid fan ng Flip Top ay kilalang-kilala ang mga battle MC na solid kapag nagpatawa o di naman kaya ay idol na natin pagdating sa mga kalokohan at katarantaduhan. May nailabas na tayo mga top 10 old joker at top 10 bagong joker ng Flip Top sa mga battle MC na kabilang dito ay may iba't ibang estilo sila sa kanilang pagpapatawa. Nandyan yung pagpapatawa sa freestyle, jokes na galing sa pandadamay at kung ano-ano pa. Pero sa video natin sa araw nito ay ibabahagi natin sa inyo ang mga nakakatawang kwento ng mga battle MC sa kanilang mga laban. Kaya welcome back ulit guys sa ating munting channel. For today's video papanoorin natin ang top 10 storytelling best funny lines. At paalala ko lang muna, mga clips na yung papapanood sa araw nito ay ayon lang sa sabot ng aking nakayanan at kung meron man akong hindi naisali o nakalagtaan ay pwede ninyo itong i-comment sa baba at baka sakaling magawa natin ng part 2 ang video na ito. So simulan natin. Let's go. Asang sosyal na rin tong taga-bundok. Nakatikim lang ng spaghetti, niyabangan na yung mga kababata. Pero nung i-check-in na sila kahapon ni Enigma, mararamdaman mong may kabang bata. First time na itong pumasok sa hotel, nagreklamo agad ang gago. Maliit lang daw yung kwarto, wala din daw TV at radyo. Nagalit pa nung may pumasok na iba. Putang ina mo, nasa elevator ka pa lang, nagre-reklamo ka na. Top 9. Ang pagiging tour guide ni Tweng. Isa nga si Azor sa mga seryosong battle MC na di gaano nagpapatawa sa mga battle niya. Pero dito nga sa naging laban niya kay Tweng, ay dito natin makikitang kahit seryoso na battle MC ay kayang-kaya din magpatawa lalo na kung isa ding komedyante ang kanyang nakakalaban. O di naman di kaya ay kung alam niyang pang-entertainment din ang estilo ng kanyang nakakalaban. At yan nga ang ginawa dito ni Azor sa naging laban niya kay Tweng. Speaking of Bohol, yung pinsa ko pumunta ng Bohol. Nagpanggap siyang tour guide. Mula Pier papuntang Sakayan, siningil niya na agad ng 4-5. Nagpalibre pa ng lunch. Sa mamahaling resto pa dinala. Yung pinsang ko 2 lang, yung kasama mo 5. Pero hindi naman daw siya kumain. Yung mga kasama niya lang. Kaya huwag kang mag-alala. Kasi kahit kalabang kita, papakainin kita. Top 8. Tatay ko si Gameboy. Isa din sa mga mahilig sa storytelling ay itong si Lil Struck, lalo na pag-usapang tribu at 7.2 na palagi niyang mababanggit sa kanyang mga laban. Hindi man ganong sumikat sa Flip Top at bihira mo nga lang din makitang bumabattle ay solid din naman ang naging battle niya, lalo pat isa din siyang komedyanteng kayang-kayang sumabay sa mga kilala nating komedyante ng Flip Top. Ngayon ko lang ilalabas tong nararamdaman kong sakit. Kamukha mo tatay ko. Kamukha mo tatay ko. Tay, ba't mo ko iniwan? Mag-isa kong hinarap ang mga pagsubok. Ano mo ba isang beses na kumakain sa isang araw? Malayo ang tindahan sa bundok. Nasigmura mo kung iwan, wala kang kwentang ama. Nakakatakot mag-isa, wala kong kasama sa kuweba. Di mo ba namimiss yung mga araw? Namimiss ka na ng tatay mong ifugaw. Dati ang saya-saya ng malaki nating tribo. Pero nung umalis ka, lumiit ang tribo. Ang dami ng pinagbago tayo simula nang umalis ka. Yung higaan mo sa labas ng kuweba, ngayon ilog na. Top 7. Bakit mo pinagtangkaan ng buhay ko?
Ito isa sa mga old guard na komedyante ng Flip Top. Kahit nag-iisa lang ang solo nitong battle sa Flip Top ay kitang-kita nga natin kung gaano ito kagaling sa pagpapatawa. At pag-usapang storytelling nga ay kahit nga si Zaito na isa din sa mga iniidolo ng marami sa pagpapatawa ay hindi umubra sa kanya sa kalokohan. At maging sa Dos Portos nga na battle nga nito ay kitang-kita nga natin ang mga kulit nito sa mga laban niya. May bala ka pang ituro sa amin ang tamang landas? Natatanda mo pa ba yung una mong luwas? Di ba, sumakay ka ng bus? 2 pintuan na yung bukas, sa bintana ka pa lumabas. Bintana, tamang landas? Baka akala mo nakakalimutan ko na yung atraso mo. Ako, ano ba atraso ko sa'yo? Bakit mo pinagtangkaan ang buhay ko? Oo, tangina mo, kukwento ko. Gusto yung real talk? Seryoso, seryoso. Nung nakaraang 25, galing ako sa gig, pagod na pagod ako. Pag uwi ko sa bahay, nakatulog ako. Bigla tong pumasok sa panaginip ko. Muntik na akong pangungutin. Dahil ko ang ina mo. Top 6. Beat ang sniper. Nang sabayan ni Tip CD ang estilo ni Zaito sa zoning 2019 nga nang magkaharap nga si Zaito at Tip CD. Sa estilo pa lang nga ay talagang magkaiba ang dalawang ito. Alam naman natin na si Tip CD nga ay kilala nga natin sa pagiging seryosong battle MC na sumasabay sa mga malalakas na battle MC dito sa Flip Top. Pero makikita nga natin dito na sinabayan niya ang estilo dito ni Zaito sa pagpapatawa at isa nga rin ito sa mga battle na talaga namang hindi nakakasawang panoorin at napakasarap ulit-ulitin. Nakatanggap ng telegrama ang inyong lingkod na Andrade. Mula sa malayong kalugaran, sila'y tulungan daw ang sabi. Dahil kailangan kong pumatay ng halimaw na panaybok ang bibig daw ay tae. Bit-bit ang aking espada. Natanaw ko ang halimaw nagbabalak pang magtago. Kinailangan kong umatake ng mabilis bago siya tuluyan na maglaho. Huminga ako ng malalim at putang ina ang baho! Dapat pala sniper yung dinala ko para pwedeng tumira sa malayo. Okay, ulit. Bit-bit ang aking sniper! Inakyat ko ang pinakamatayog na puno upang sipatin ang halimaw. Kinakailangan ko lamang sundan kung saan ba papunta ang mga langaw. Nakatalikod ang hinayupak, ngunit ng gatilyo'y akma ko ng kakalabitin. Biglang humarap si Saito sa teleskopyo at sumabog ang salamin. Ang hirap mong patayin! Siyempre dahil umabot ko sa part ito at kung bago ka lang nakapasyal sa channel ko ay nanyanyahan mo na kita na mag-subscribe at pakihit na ng bell button para laging updated kung may bago ko ilalabas ng mga content tulad nito. Siyempre papalo at like na ng ating Facebook page, nag-upload ako ng mga content about sa hip-hop at flip top. Nga pala guys, naghahanap kayo ng mga sulit na damit, cup na pamorma at siyempre yung mga flip top collab tulad ng Real Jokes, Hype Beat, High Minds at iba pang mga flip top MC collab ay nandiyan po sa ating description. Ay meron po tayong mga tag product dyan na nakalagay po sa description o di naman kaya nakapop up dyan sa may video natin. Sa mga may napili na po na item at mag-order po ay screenshot nyo lang po yan at isend po sa Facebook na ilalagay natin sa description. At samahan nyo na rin ng inyong Gcash number para na rin sa 100 pesos na pamasko natin sa inyo. So ayun, magpatuloy tayo. Let's go. Top 5. Ang kawawang pusa. Usapang seryosong battle MC, isa na din itong si Smagla sa kilala nating sulit na battle MC lalo na sa naging laban niya sa Dos Portos. At syempre dahil na si Zaito ang kanyang nakalaban dito ay matik na sasabayan din ito ang kulit ni Zaito. Lalo pat kakabalik lang nga din ito sa flip top matapos nga nang magpahinga ito sa pagbabattle at alam naman natin na mahilig nga si storytelling si Zaito. Kaya naman sinasabayan talaga ito ng mga nakakalaban niya. Ito, TikTok din. Naalala ko dati, pauwi kami galing sa Baguio. Galing gig. Sabi kami nito na tae. Kaya naganap kami ng stopover para maganap ng CR sa kalagitnaan ng gabi. Pagdating namin doon, walang tubig at tissue. Kaya sabi niya sa akin, Smag, paano tayo magugas pagka-etchas mo? Sabi ko sa kanya, bahala ka sa buhay mo, basta ako sakripisyo ko na medyas ko. Sabay lumalis na ako ng CR kasi di ko na matiis yung amoy, grabe na sa loob. Habang iniisip ko kung paano maghugas si Loco, tangina may dumaang pusa sa harap ko. Tangina, puro tayo sa likod. Top 4.
ang third party sa pagitan ni Jonas at Lipgram. Ito isa sa mga sikat na komedyante mapahanggang sa ngayon at usapang pangungupal ay number 1 na ata itong si Jonas. Lalo na kung malapit na kaibigan niya ang kanyang nakakalaban o kahit mapaseryosong battle MC ay talagang kagaguhin lang nitong si Jonas. Halimbawa na nga itong laban niya kay Lipgram na talaga namang lap trip kapag iyong napanood. Dumating ang mga araw, tayo ay nagkasubukan. Nung nahuli ko kayo sa akto, nagsusubuan. Nagulat si Marco, tumayo sa upuan. Laking gulat ko, nakita kong basa yung puwitan. Sabi mo, walang nangyari. Pero utal-utal ka, maglahad. Walang nangyari, pero si Poison, ika-ika na, maglakad. Taksil kayong dalawa. Sana kunin na kayo ni God. Lalo ka na, putang ina mo, yung puwet mo, ang luwag. Kaya pala, no nagre-record sila, wala akong sounds na marinig. Biglang lumabas si Poison sa studio, may chikinini sa leeg. Yung chikinini, ang laki. Parang pinadil siya sa frat. Halatang si Lipgram naglagay kasi may pangil na bakat. Top number 3. Ang pangahalay kay Sir Deo. Isa nga sa mga umingay na pangalan nitong pandemic ay itong si Sir Deo. Lalo pa siya nga ang kaunahang battle MC ng Flip Top na lantaran ang pagiging bakla. Kung ang ibang battle MC ay todo tanggi sa paratang sa kanila sa pagiging bakla ay ibahin mo itong si Sir Deo. Debut battle pa lang nga nito ay alam mo na agad ang kasarian nito at ito nga rin ang naging dahilan kung bakit nakilala agad ito sa Flip Top dahil na rin sa kakaiba nitong performance kapag nagbabattle. Nung event sa Maribeles, sa kwarto ko bigla kang sumulpot. Sa kalagitnaan ng gabi may bumulong. Sabi, Deo paiyot. May nanghipo sa akin doon sa may bandang Puyukot. Natigil lang yung pangahalay nung bigla akong umutot. Kasi putang ina mo kakiram, yung pet ko gusto mong wasakin. Manggagahasa ka na lang hayop ka, dadayo ka pa sa amin. At kahit sa banding, ako ang gusto mong kasama. Mas madalas mo pa nga ako ayain eh, kaysa sa sarili mong asawa. Oh, miss you. At pag nasa swimming pool tayo, kumakadyot ka ng mabilis. Daig mo pa yung ahas kay Ram. Sa bilis mong lumingkis. Ganda. Top number 2. Ang sardinas na ulam. Speaking sumikat ng nakaraang pandemic ay itong si K-Ram dahil na rin sa husay din itong pagpapatawa at binansagang bagong sinyo ng liga. Isa nga sa mga sumikat na battle niya ay ang naging laban niya kay Luxorian at dito nga natin nakita kung gaano niya nga dito tinarantado si Locke. At isa nga sa mga solid at nakakatawang storytelling niya ay itong laban niya kay JD about sa pagpunta nito sa Bataan. Di ba kinuha mo kaming guest sa Bataan? Kukwento ko lang sa kanila yung aming karanasan. Talagang todo to mag-effort, di man lang kami pinaghandaan. Kahit man lang sana sa pagkain, grabe kami lamangan na. Pinag-boodle fight na kami doon, ginising niya na mga bayaw. Nung napansin ko yung nakahain, puta yung kanin pre, apaw. Nung nakita ko yung ulam, di ako halos makagalaw, nakapagitna sa kanin yung noodles para di matapon yung sabaw. Tangina. Tanginang yan. Grabe ka naman, tropa. Sabi niya pa, wait nyo lang yung nilaga, pagdating nilagang okra. Ina neto. O baka sabihin mo, hindi totoo. Mga sinasabi ko, imbento. Tinamad kaming kumain nun para kami maghahalo ng semento. Gago. Pero pinag-island hopping niya kami doon. Sabi ko, Tol, baka mag-ihaw tayo doon. Meron ka bang pandingas na dala? O-order na lang daw siya ng tomato salmon. Puta, sardinas lang pala. Tomato salmon ang puta, sabi na lang namin. Sige, solid yan. Pinabaunan kami ng sardinas na di pa easy open can, pastilan. Ano? Ikaw ba'y nabuking sa king banat? Ligo na nga dagat, pati ulam, ligo pa rin dapat. Gago! Pero dinagdagan niya naman yung ulam. Bago nga kami kumain, si Gago pa live-live muna.
talagang siksik sa laman yung 5-5 tuna. Tapos pagdating namin sa destinasyon, kinang ina, walang plato. Yung pwinestuhan pa namin, puro tain ng aso. At para sa ating top number 1, ang pagdamay ni Zaito kay Enigma. At last, ang hari ng storytelling ay itong Zaito. Kahit sa anong paraan nga ng pagpapatawa ay talaga namang maning-mani lang para kay Zaito. At kahit sino man ang nakakalaban nito ay kayang-kaya itong gawan ng mga nakakatawang kwento. Halimbawa na nga dito sa naging laban niya kay Luxoria na maging sa Enigma nga ay nadamay pa sa storytelling ni Zaito dito. Eto, real talk, real talk. Nag-inuman yung tropa. Nalasing si Luxuria. Puta, doon ko naranasan yung labis na pag-aalala. Sa kayo nakakita, sumusuka, tumitirik yung mata. Puta, nung nilapitan ko sa kubeta, puta, nakahubad. Nakita ko si Boss Arik, nasa likod, tinitira ng patuwa. Lux, okay ka lang ba? Sabi niya, oh. Para sa inyo guys, kaninong storytelling kayo natawa? Hanggang dito lang guys ang aking video sa araw nito. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay nag-enjoy kayo. Marami pong salamat sa mga solid supporters natin dyan na walang sawang sumuporta sa channel ko. Marami pa po ilalabas mga content about sa hip-hop at flip-top, kaya pag-abang-abang na lang po. At syempre don't forget to like this video para na yung pakita na YouTube sa iba pang manonood. At syempre napakalaking tulong na yan para sa aming mga content creator. Maraming salamat at hanggang sa muli. Peace out.